pa isa. Ano bang isa pang dahilan kung bakit nanalo mga kababayan ang mga Duterte noong 2016? Ito ang isa sa mga alas ng mga Duterte. At ito rin yung ginagamit nila ngayon, mga kababayan. Kaya kung bakit napapansin nyo sa kanilang mga live, sa mga DDS, kung kayo napapadpad doon, bakit ang dami nilang views. Pero kapag rally, wala pong tao. Hindi dahil sa wala silang pera. Sabi nung iba dyan, hindi kasi maraming pera si Marcos, maraming pera si Romualdez, kaya maraming tao, maraming hahakot. Mga kababayan, hindi sa ganon. Dahil itong mga to, wala na talagang naniniwala. At kung bakit nanalo ito, mga kababayan, hindi po totoo yung sinasabi nila na nanalo daw ang Marcos dahil sa Duterte. Alam nyo naman na ang Marcos ang tumulong sa mga Duterte sa pangunguna ni Amy Marcos noong 2016. At kung bakit dumami ang mga supporter ni Digong, ito po, nagbabayad pala sila, mga kababayan, ng nagbabayad po sila ng trolls. Oh, ito. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford, mismong si Pangulong Duterte umano gumastos ng $200,000 o katumbas ng 10 million pesos para 10 million pesos? $200,000? Sana all. Grabe mga kababayan. Umamin mismo si Digong, tapos sasabihin nyo, maraming troll sa BBM. Sabihin nyo, maraming troll si Marcos. Kayo pala itong troll Kaya pala ngayon, ito ang katibayan na nakikita natin, bakit ang dami nila sa social media. Paano hindi dadami ang social media? Isang tao sa isang daang account. Diba? Ang daming troll. Ang dami dyan. Pag tinignan mo, ang lakas bumanat. Pero mga kababayan, pag hinanap mo, walang picture. Tapos wala ring friends. Tapos makikita mo, kagagawa lang. Diba? Oh, ngayon, ano masasabi nyo dito? Si Digong na ang umamin. Sige nga, GP, nasa ng pag-amin dyan? Pakinggan nyo. magbayad umano ng trolls. Nasa 400 hanggang 500 daw ang binayad. Okay lang naman, kahit solid Duterte pa rin kayo, basta padapa kayo. Basta kayo, kulelat. Eto, nagbabayad ng troll. Umamin na, Duterte pa rin kayo. Makademonyo. Karang cyber troops. Noong 2016 daw unang kinuha ang keyboard trolls para magpakalat ng propaganda para kay Duterte na nooy presidential candidate. Pero tuloy pa rin umano ang gawain ng mga ito kahit nakaupo na sa pwesto ang Pangulo. Natanong tungkol dito ang Pangulo pagkatapos ng kanyang State of the Nation address nitong Lunes. 10 million 10 million ang pesos, gastos. sir. Yes po. Oh, Yes, sir. ako? Yes po, sir. It mentioned, it included your party, sir. Yung study po. Sino po? Sa election siguro. Sa elections, more than. More than. You're allowed more than. And they were all during the campaign, pero nga hindi ko naman kailangan. $200,000 o katumbas ng 10 million pesos. Nung inamin niya ha, mga kababayan, nung eleksyon. Ang ginastos di mano ng kampo ni Pangulong Duterte para magbayad ng online trolls na nag-umpisa raw nung kampanya. Ayon ito sa isang pag-aaral ng University of Oxford sa England. Buwelta naman ng Pangulo, marami siyang online followers at hindi na niya kailangan pang magbayad sa kanila ngayong presidente na siya. May report si Sandra Aguinaldo. Tila bawat kibot ng maraming Pinoy ngayon naka-upload sa social media. Mula selfie hanggang sa litrato ng mga pagkain at samot-saring artikulo nakapost sa kani-kanilang account. Sa lahat ng ito, madalas nakikipagsabayan ang itinuturing ngayong pambansang panggulo, ang social media trolls. Grabe mga kababayan, 10 milyon. Diyos ko mga ka-GP Natics, pera nyo yan. Hindi nila pera yan. Bakit mo nasabi GP na pera namin yan? Unang-una, sabi ni Digong mga kababayan, walang
walang kandidato, walang politiko. Ang magsasayang at magbabayad, magbibigay ng pera na nanggaling sa kanilang sariling bulsa. Lahat yan ay galing sa nakaw. Oh, palagay nyo, etong si Digong, mga kababayan, magbabayad ng 10 milyon galing sa kanyang bulsa? Oh, ganun pa man, regardless yan, at least umamin sila na nagbabayad po sila ng trolls. Palagay nyo, mga ka-GP Natics, sabi ni Digong, hindi ko na ginagawa yan ngayon, noon lang yan nung eleksyon. Maniniwala ba kayo? Oh? 'Di ba? Hindi naman tayo bulag. Hindi naman tayo bingi. Hindi rin tayo tanga. Kagaya nila. Ay, ang harsh mo naman. Hindi naman tayo ob-ob, mga ka-GP Natics. Kumbaga para sa atin, 'di ba? Nakikita po natin na yung tao nila ang dami sa SOCMED. Pero pagdating po sa personal, ang konti. Ano to? Labanan ba ngayon, SOCMED? Paramihan ng trolls? Paano boboto yung troll? Sige nga. Paano boboto yung troll? Hindi po makakaboto yung troll. Kahit napakadami nyo pa sa SOCMED, puro troll naman yan, isang tao, 100 ang account. Pagdating po sa botohan, hindi po magre-reflect yan. Bakit paano, GP? Sige nga, mga ka-GP Natics, simple lang. Sentido komon. May ID ka dapat. 'Di ba? May ID ka dapat. Oh. Tapos, kailangan may precinct number ka. Kailangan registered ka. Eh pag pumunta ka doon, botohan na, tapos troll lang yung tao, paano makakapag-present ng ID? Paano makakapag-present ng precinct number? Paano makakapag-present ito kung hindi naman ito nakarehistro? So therefore, useless. Sa SOCMED lang sila magaling. Pero ang totoo, mga kababayan, wala silang bilang. Kasi ang katotohanan na hindi maalis, Cebu, na sabi nila, ay baluarte ni Digong. At ang nanay ni Digong, alam ko, or tatay niya, ay ipinanganak sa Cebu. 'Di ba? Pero bakit walang nagsipuntahan? Gumamit pa ng peking picture ng tawag dito? Ano ulit event 'yan, mga kababayan? Planet Shakers noong 2024 para paniwalain yung mga tanga nilang panatiko. Sabi ni Ma'am Ninita Umali, sa SOCMED sila boboto. Ma'am Ninita Umali, meron silang SOCMED na pinagbobotohan ngayon. Hindi ko alam kung Reddit, may something may red, basta may ganon. May sarili silang page na sila lang ang naglolokohan. Biruin mo, 1 to 12, PDP laban ang nanalo sa survey. Ang kulit. Di ba? Ma'am Lloyda CP, shoutout. Long time no see, Sir Orlando Madarang. Amanda Castro Jr., wag pang silang makabudol ang mga troll. Hindi ba makabudol lang yan? Hanggang SOCMED lang sila marami. Kasi nga, ang daming account, 100, isang tao. Baka hindi lang. Kaya tingnan nyo yung nanonood, mga kababayan, sa kanila. Kumpara sa mga pro-admin vlogger, pagmasdan ninyo po, sa atin 1.4. Sa kanila yan, mga 3.5, mga ganon. Pero, titingnan mo, yung kanilang comment section, napakakonti. Or kaya, yung comment section nila mabilis, pero iisang tao lang, or iilang tao lang, yung nagko-comment, pare-parehas lang, naka-flood. Diba? Lloyda CP na imbag nga rabi editoy, Australia, pasensya na kung busy sa trabaho. Okay lang po yan. Diba? Good eye, mates. Hi, Sheila. Okay lang yan, Mama Lloyda CP. Talagang importante ang trabaho. Diba? Importante yan. Nandito lang naman ang SOCMED. Hindi naman tayo kagaya ng mga kagaya ng mga DDS. Guys, baguhin nyo yung ninyo kung kayo po ay pro-admin, yung heart ninyo wag green. Kasi napagkakamalan ko kayo sorry talaga kay Leanne kanina Leanne. Napagkamalan ko talaga kasi, biruin mo, green yung heart. Kay Sarah yon. Tapos nakaganon.
Eh, kay Digong yon. Tapos meron pang plug ng China. Napraning ako doon ha. Ikaw, Leyaan ha. Tituloy kita makakalimutan. Okay, ito naman mga kababayan. Evelyn Boyo, shoutout sa'yo. Joanna John. At sa mga bagong pasok dyan, baka hindi pa kayo nagla-like mga ka-GP Natics ha. Pakilike na lang ng video. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe our channel para mag 100,000 na po tayo mga kababayan. Pinky MA, sorry. Okay, ito pa mga kababayan.